Hello guys! Magandang araw po. Kumusta po kayo? For today's video, i-share ko po sa inyo yung aking naging experience. Very informative po ito. Kaya marami po akong sasabihin dito sa video na to. And marami po ang gusto ko po na makapagbigay ng awareness or legit na information through my personal experience as an OFW. So, pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, please, pa-subscribe naman po sa channel. Pa-like and share na rin po ng video na to para po marami ang mabigyan ng information sa ganitong baka ilan sa inyo may mga ganitong gustong gawin or naghahanap kayo ng katanungan o ano bang pwedeng mangyari o ano. Maraming salamat po. So yun na nga po yun. Punta na agad tayo sa video. Bilisan na natin. So bale, nag-apply kasi ako ng Discardtech with SSS as my kasi gusto ko talaga magkaroon ng SSS ID before pa. SSS ID, tapos naging humid ID, tapos ngayon, nung umuwi kasi ako, wala pa. As in talaga wala pa. Pero nung pagdating ko dito, July kasi ako dumating dito, ilang buwan lang, 2 buwan lang ni-launch na ni RCBC or ni SSS yung my SSS card. So ito na tayo, nag-fill nag-filled up ako agad, nag-download ako ng app, alam mo yun, and all. So naging okay na siya. Ang kasi, gusto ko talaga, gigil ako, gusto ko magkaroon ng card. So ito na. Nung nagkaroon ako ng online banking, na-access ko na siya sa app ko, sinubukan ko mag-request na kaagad ng card kay Discardtech. So, ganito po yun. Nag-apply ako nag-avail ako kasi may limit lang kasi free pa yun di ba? Ngayon this month simula February may bayad na siya. So ang goal ko is magkaroon ako ng my SSS card ng free kasi nung mga time na yun free pa po talaga siya. So ngayon nag-avail ako sa app. Madali lang kasi verified na yung account ko, ganun, and all, clear na. Connected na kasi siya sa natin, 'di ba, sa national ID. So meron na rin ako national ID kaya mas madali na sa akin ang lahat. So pre-process ko siya doon sa mismo sa loob ng app, nag-avail ako ng card for free. That time po free pa. Ngayon may bayad na po siya, 200 yata. Ngayon, nag-avail ako ng card is January 5. So, hinayaan ko lang yung process kasi medyo sa Leyte pa po kasi yung napili na branch ko kasi taga Leyte po ako. So, bali, yung pinili kong branch kasi dalawa lang, Ormoc and Tacloban. Yung pinili ko po yung Tacloban kasi yung po yung parang, alam mo yung mas madali sa amin. So, yung pinili ko yung Tacloban. Ngayon, January 27, nakatanggap na ako ng message na ready na for pick up ang aking card. So, bali kung bibilangin ko, more than 14 days siya, inabot ng almost, siguro 16 days, ganun, bago nag-message sa akin si SSS. Ganito guys, pag ready for pick up na yung inyong my SSS card sa inyong mga branch na napili doon nung nag-filled up kayo, bali magsisend siya ng SMS sa number mo, na contact number mo sa SSS, and then doon din sa Discardtech app, makikita mo rin doon yung ready na siya for pick up doon sa branch na pupuntahan mo. Bali, kailangan mo magdala ng valid ID for verification doon sa pag-pick up mo ng inyong card, and then ilalagay na rin po ni Discardtech doon kung paano mo siya ma-activate. Kasi i-activate mo muna siya. May send kasi sa atin na PIN code, 'di ba? Yung 6 digit. So i-activate mo siya ngayon doon sa RCBC ATM para palitan mo siya ng sarili mo ng PIN number. So, eto ngayon ang nangyari sa akin. Since OFW ako, wala ako sa Pilipinas, currently nasa Jordan ako, eto na tayo, Zay, nagsimula na.
So, eto na po yung lesson na isa-share ko po sa inyo. Sa lahat po ng mga OFW na gustong mag-avail ng card. And kahit hindi ka OFW, basta hindi mo siya mapipick up ng personal sa araw or sa time na yan. Or, kasi nagbibigay naman ito take note nagbibigay si RCBC ng 180 days para i-pick up yung ating mga card sa branch. Pero, ako kasi, sinubukan ko talaga na kunin yung aking card through, kay mama. Excuse me. Bali kasi nag-research ako, nagkasali din ako doon sa mga group ng yung sa Discardtech. Ang may nakapagsabi sa akin na try. Gumawa ako ng authorization letter para kay mama. Hinanda ko authorization letter. Ito yung letter ko. Pinicture ko siya ng magandang picture as in parang original kasi ginamit ko tong phone ko na yung iPhone. Maganda yung pagkakuha ng as in talaga para siyang original. Pinaprint ni mama, valid ID ni mama, Xerox copy ng photocopy ng ID niya, and then yung ID ko rin, national ID, and dalawang valid ID actually yung pinadala ko kay mama, photocopy din, at saka ito. At nagpadala pa ako ng original na PSA ko kay mama. Patunay na mama ko talaga siya. Kasi bangko yun and aware naman ako na SSS talaga is. At SSS card yung kukunin ko. So parang naisip ko na 50-50 or ganung chance. So pero nagtry pa din ako kasi malay mo, di ba? So, pinapunta ko na si mama. As in, kahapon lang talaga. Kahapon lang. Pina-effort ko yung mama ko na pumunta. Pero, guys, hindi tinanggap ni RCBC, guys. Hindi tinanggap ni RCBC. Pagdating daw ni mama doon, pinaliwanag naman daw sa kanya ng maayos. Kasi, legit naman. Lahat ng documents dala niya, original. And, totoo naman talaga na mama talaga siya. So, ngayon, pinaliwanag daw sa kanya nung taga-bangko na hindi nila pwedeng ibigay kahit na mama ko daw siya or kahit na sino. Hindi nila pwedeng ibigay yung aking my SSS card dahil very personal daw yun. And dapat talaga personal ang kukuha or magki-claim doon sa bangko. Ay, to the effort ako dahil nagdugo na yung ilong ko sa kaka-English dyan para lang matama or magawa ko ng maayos yung aking letter. Pero hindi talaga siya pwede. Ang sabi ng bank, kasi pinasabi ko talaga, sabi ni ma'am, masabihin mo talaga 180 days. Hindi daw. 180 days, pwedeng i-pick up. Yes, nakalagay daw yun doon sa app. Pero kung katulad daw sa akin, isang OFW, wala sa bansa, or okay lang daw na nandun sa kanila yung card, hindi daw yun mawawala. At hindi daw yun mababalik or malilipat sa kung saan branch or kahit sa SSS unless hindi ko sabihin na gusto kong ipalipat ng branch. Pag walang personal request galing sa akin na ipapalipat ko sa ganito, sa ganyan, hindi daw yun mawawala doon sa branch, doon lang daw yun. Okay? Kaya naman daw, ang advice sa kanya doon sa bank is pag-uwi ko na lang. Yun daw yung pinaka-best option na gagawin ko. Pag-uwi ko na lang, puntahan ko na lang daw doon sa branch nila at nandun lang daw yung safe daw yun doon sa kanila. So, okay, sige. Sabi ko, sige. Pero nagtanong din si mama. Binigyan din daw siya ng ibang option ng taga-bangko. Kung sakali daw talaga na gusto talagang kunin, gigil na gigil ka talaga na kunin yung card mo, as in gusto mo talaga siyang makuha na. Dahil ako excited, syempre, ang tagal kong inantay yun, ko, diba? Pero kung gusto mo talaga, meron naman mga option na pwedeng gawin. So, bali, ang sabi daw sa kanya ng bank, pero kung gusto niyo po talagang kunin, kailangan lang kasi isang OFW ako, pumunta daw ako ng Polo dito sa Jordan para kumuha ng verified SPA. Yun kung gawin ko daw yun, kung gusto ko daw talaga, is i-honor nila ang verified SPA ni Polo. I-honor ni RCBC. So, yun guys, ang pinakamagandang option kung gusto mo talaga.
So, yun ang pinakamagandang option kung gusto mo talaga siyang kunin. Kailangan verified SPA ng Polo kung saang bansa ka man naroroon para, and then valid ID, yung mga ganon, same pa din, pumunta dun sa branch and okay, re-release daw nila yung ID mo. Pero kung okay lang naman daw na pag-uwi mo na lang, gusto mo rin talaga na personal, huwag ka daw mag-alala. Dahil nandun lang naman daw yung sa branch nila at hindi daw yung mawawala doon. So, yun na yun ang pinaka-lesson na natutunan ko. So, kung kayo, meron kayong ganitong experience, siguro, mas based sa experience ko, mas maganda na lang na hindi na lang muna mag-request kung ayaw mo rin naman na katulad sa akin kasi kapag kasambahay, kailangan mo pong makiusap sa employer mo, punta ka sa ganito, punta ka na. So, hassle na siya. So, pero kung ang trabaho mo naman is nasa labas, okay lang, makakapunta ka ng Polo, office hours, pwede lang din. So, yun yung mga kailangan palang gawin. So, another na lesson learned sa ganito. Excited talaga kasi ako. Sobrang excited ako kasi nung umuwi ako, kinukulit ko yung beses. So, siguro mga, tuwing pupunta ako ng SSS, kailangan ko tanongin, available na po ba yung UMM? Kaya pagdating ko dito, parang sabi ko, ano ba yan? After 2 months lang ako dumating dito, nag-available na kaagad si RCBC, di ba? Nandun na kagad, excited. Kagad, sign up ako kagad kay Discartex. So, yun. So, yun pala yun, hindi pala siya pwede talaga. Ito yung, yung authorization letter ko. Very detailed yung ginawa ko. Nandito lahat. So, ang haba-hang, hindi talaga siya pwede. So, yun lang yun. So, kung kayo, katulad sa akin, wala kayo sa bansa, so okay lang naman talaga na hintayin na lang, no? Hintayin na lang, yun ang pinaka-best option. Kasi, very important to kasi yun na valid na ID. Naintindihan ko naman. Well, naintindihan ko rin. Hindi siya basta-basta. So, okay. Okay na ako. Buo na yung aking loob. Desisyon na pag-uwi ko na lang. Hindi na ako mag-effort pupunta ng Polo or ganun. Hindi na. Kasi naman na ngayon bali 7 months na ako dito. So, konting buwan na lang, uwi na rin naman ako. So, yun. So, yun lang po yung for today's video. Sana may natutunan po kayo. And sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga sagot sa katanungan ninyo na may katulad din sa akin na katanungan. So, yun lang yun po for today's video. Thank you for watching. Please like and share the video and see you on my next video. Bye!